mainam, sapat na sa iyo ang pakainin ka lang. Subalit kapag ang mabuting hain, ang hain mula sa Ama, ang siyang ibinigay sa tao, kabusugan ng kaluluwa at katawan, pinakamainaman, hindi susuruin ng tao, kundi ang sinusuri ang taong ginagamit niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ang pandama ay pandama at wala kang pandama kung patay ka na. Ang isip ay isip, subalit wala ka na ring isip kung patay ka na. Ang mata ay ginagamit na pananaw kung ano ang gusto mong pagmasdan, subalit kung bulag ka ay wala ka na ring makikita. Ang bibig ginagamit na pagsasalita, ginagamit mo yan para ikaw magsalita, magturan sa iyong kapwa o kung ano ang gusto mong sabihin. Subalit kapag ikaw ay pipina, wala ka nang mabibigkas kahit ano. Kundi, panay ungol na lamang ang maririnig sa iyo. Kapag ikaw ay bingi na, wala ka na ring maririnig tao. Subalit, bulag, bingi, pipi ka man. Kapag buhay ang pananalig at pananampalataya mo, may pag-asa ka pa rin, tao. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pasubali na tinuturan sa inyo. Kaya nga, kung kayo ay nakakapakinig ng mainam, maring magsurit magtanto ang matalinong tao. Subalit, hindi lamang ang matalino ang nagkakaroon ng pandama kapag ninamnam ang bawat salita, bagamat mangmang siya, kundi ang nakikita ng Ama na tuwirang nakikinig sa banal na aral niya. Kaya't wala siyang kamalayan, tumatalino pala siya mangmangman sa pananaw ng kapwa niya, sapagkat siya'y nagkakaroon ng tuwirang pangunawa, pandama sa kanyang mga salita. Mga mahal ko, sa larangan ng kabanalan, di pag-uusapan ang katalinuhan. Sa larangan ng kaligtasan, di pag-uusapan ang kayamanan. Sa larangan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa at katawan, walang ibang tutupad at sa iyo'y mag-aalay, maliban ng Kristong mahal. Kaya mga mahal ko, kung paano nawa kayo tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ito naway hindi sa nguso lamang, kundi mula sa puso. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakapalad ng batang may pangunawa, higit mapalad ang matanda ng nakaunawa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ang isang nagkagulang walang pangunawa sa kabanalan, maraming kautusan siyang alam na sinusunod. Subalit ang kautusan na yan ay kautusan ng tao. Ang kautusan ng Ama ay di niya matalima. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba napakaraming kautusan ng matatanda? Ano po? Dapat po bang sundin niyaon? Ang dapat lamang pong manahan na kautusan ng matatanda, yung paggalang. Sa mga Pilipino, yung pagmamano. Subalit yaong mga pamahiin na kautusan na sinasabi ng matatanda ay dapat po bang gawin yon? Ang dapat pong sundin ay ang pananalig na buhay kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga po, mula sa simula, may mga tiktik
Di po ba? Nang panahon ng Moises, may tik-tik. Nang panahon ng Kristo, may tik-tik. Nang panahon ng Espiritu, may tik-tik. Buhay po ba ang Diyos? At yan yung kunwari ay nakikinig sa'yo, subalit tik-tik lamang pala siya. Para magkwento doon sa kabila, ay ganun pala ginagawa doon. Ganyan pala sinasabi ni Apo Kunching. Kaya sa halip na naligtas ang kanyang pagkakasali na matay, lalo pang naragdagan sa catechisms na hindi naman totoo. Karagdagan, walang pinagkaiba ng panahon ni Moises, may inutusan siyang naging tik-tik. Yung isa'y tapat, yung isa'y sinungaling. Mga mahal, kayo po ba tuwirang tik-tik ni Kristo? Nawa nga ay maging totoong tik-tik kayo ng Kristo. Ang itinitik-tik nyo sa kapwa nyo ay ang Kristong totoo at ang Kristong salita at ang Kristong gawa. Mga kapatid ko, saan kaya kinukuha ni Apo Kunching ang sinasabi niya na yan? Pinag-aaralan kaya yan? Kung pinag-aaralan kaya ni Apo Kunching nyo yan, saan kaya naman niya kinuhang salita yan? At kung saan naman kaya dako at sinong nagpaaral sa kanya at nagbigay para magturo? Mga mahal ko, kata-kata ka ba kung ang isang tao'y gumaling sa pangangaral at maging magaling sa pangangaral? Hindi. Sapagkat dalawang uri ang kagalingan ng pangangaral. Ang kagalingan sa kanyang katauhan at kagalingan ng mula sa banal na Espiritong banal. Banal na banal at walang kapantay. Banal sa duluhan, banal sa simula. Sapagkat walang hangganan ng kabanalan na dulot ng Kristong banal. Buhay po ba ang Diyos? Pagpanahon ng Santa Cruzan, maraming magagandang nagsisiluan. Pagandahan. Subalit, merong mga humahakbang na masakit na ang paa. Nakangiti pa rin sapagkat kapag sumibhang ko tayo, di makikita kagandahan. Subalit sabi ng Ama, maaari kang dumaing kung nasasaktan ka. Maaari kang magturan kapag nahihirapan ka. Subalit kung ikaw ang may gumusto o ginusto mo ang ginagawa mo, dapat ngang magbata ka. Di po ba? Subalit kapag ang Ama ang nagbigay sa'yo, ang lahat ng sakit at dusa mo'y may gantimpala ito. Subalit yung humakbang-hakbang ka, nagpaganda ka sa daan, pangiti-ngiti ka, inayusan ka. Pagkatapos ng ginampanan mo, tao ka pa rin bilang tao. Subalit ang kaya pumaroon at nag-alay ng kanyang katauhan, naging matapat at nagsakripisyo, may kakamtan pa rin siya. Ngunit ilan nga ba ang kaya siya nagreyna, kaya siya nagsagala, ay dahil gusto niyang sakripisyo, o ilan ang gusto'y matanyag lamang ang ganda niya. O aking mga mahal, inyong pagbulayan, ang Kristo'y hindi ang kagwapuhan ang tinanghal sa daan, kundi ang mabuting gampanin at mabuting aral, kaya ang lahat ay ginampanan kaukulan sa Amang mahal. O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung tapat kang manambitan, madarama mo siya. Kung ika'y talusira, ika'y magngingit-ngit sa pagtawag mo at pagdulog na di ka pagbigyan. Subalit, sabi ng Ama, tao, sa pagngingit-ngit mo, kung di kita pagbigyan, may magagawa ba ang ibang paraan na iyong kapwa nila lang? Wala pa rin.
kaya't kailanman ay hindi mo ako matatakasan, sapagkat saan ka man sumuling magtago o pumaroon, ako pa rin iyong aabutan. Kaya mga mahal ko, sinong makatatago at makapaglilihim sa isip at damdamin, sa laman ng damdamin at kaisipan ng nilalang? At sinong